Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po akong muli, si Gandara. Nagbabalik upang magatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta po mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganon din po ang ilang chika patungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka at una sa mga nilalabas po nating mga balita. Samantala, para nga po sa gabing ito, so ang ating nga pong pag-uusapan ay patungkol naman po dito sa Itbulaga, na kung saan para lumawak po yung kanilang studio. Napansin nyo rin po ba yun mga Kalabrikads? At tungkol dito sa tinupad po ng TVJ. But before that, so, narito po pala mga Kadabrikads, no, yung dami ng mga tao na nakisugod barangay po sa Itbulaga. Grabe nga po, talagang siksikan po yung mga tao, no? Isa lang pong ibig sabihin yan na ang Itbulaga, ang TVJ po ay mahal na mahal ng mga tao. Mahal na mahal po ng publiko. Ayan, no, talagang sobrang daming tao po dito. Hindi po magkamayaw. Anyway, maraming salamat po sa Barangay Santo Tomas, Binyan, Laguna sa mainit pong pagtanggap sa Itbulaga. Anyway, pag-usapan naman po natin ang isang palabas ng atin pong Collegiate Records na si Atasha Mulak, na kung saan tinatanong nga po dito na isa nating komentor kung hindi daw ba maaaring mag-guest dito ang ilan pang legendary gods na kagaya nila Maine Mendoza sa The First Family. Sabi dito ni Beth, magandang gabi po sa inyo. Gandara SRU. May napapansin ako sa The First Family ng TV5. Puro Viva artist ang guest nila. Bawal bang mag-guest sila Raisa May Dizon, Maine Mendoza, and Miles Ocampo? Nako, totoo po yan, di lang po kayo nakakapansin yan, ano. Pero siguro dahil mayroon pong kontrata pa ng TV5 dito sa ABS-CBN, kaya ganoon. Or, hindi ko po alam mga Kadabrikads, bakit ganoon. And about po sa mga collegiate Kadabrikads na sila Mengay, sila Raisa, sila Miles, hindi po natin alam kung kailan po sila mag-guest dyan sa The First Family. Pero sana po ay mag-guest sila doon. Hindi naman po siguro masama dahil content naman po ito ng TV5, hindi ba? So, sa ngayon, hindi ko po masasagot yung katanungan po ninyo. But, isa po ako sa umaasa na sana makita po natin sila Maine, sila Miles sa The First Family. Now, looking forward po tayo dyan. And malay mo, makarating po ito sa kanila, hindi ba? Tapos, bukas pa kalawa, makita po natin ay nag-guest pala sila dito sa The First Family. Anyway, speaking of The First Family ng Mulak Family, eto at nais kong i-congratulate sila, no, kasi may nababasa na tayong tapos na daw ang The First Family, matatapos na, etc. Pero andyan pa rin po sila. Katunayan yan, mataas naman po yung ratings na kanilang nakukuha. So, nais ko silang congratulate and nananatili silang matatag kahit ano po ang sinasabi ng mga bashers nila upang sila po ay patumbahin. Anyway, sabi naman po dito na isa pa nating komentor na si Sir Joey Abes Cruz. Ganun ba? Bakit maraming sponsor na pumapasok kung konti na lang ang nanonood ng Itbulaga? Bitter lang siya at inggit lang yan. So, patungkol po ito sa kaya daw walang gasinong issue pagdating po sa Itbulaga kasi wala naman daw nanonood. So, hindi napapansin, hindi napapalaki yung issue. Talaga ba? Kaya pala ang dami pong pumapasok nga raw po na sponsors, sabi dito ni Sir Joey. Grabe, no, pag may issue sa Showtime, kambal tuko na po talaga ang Itbulaga at pati po sila ay nasasama sa usapin. So, ibig sabihin ba nila kapag may issue, tanda yun na maraming nanonood sa kanila? Hindi ba pwedeng napakatinulang talaga ng programang Itbulaga? Anyway, sabi naman dito ni Sir Fernando sa kanya komento, kung noon time show lang, Itbulaga kami.
walang host doon na kumakain ng cake na nakatirik ang mata. Nako, eto na naman. O ayan, dinamin nyo kasing Itbulaga. Kaya mayroon tuloy pagganti itong si Sir Fernando at muling inungkad yung dating issue ng Showtime. Tapos mamaya manggagaslight sila, no? Palalabasin na tayo na naman ang toxic. Gayong sila naman pong nauuna. Anong kinalaman po ng Itbulaga doon sa napahiya pong contestant nila sa ano nga po yun? Kalukalike ba yun? Di ba wala namang kinalaman doon ng EB, tas dadamay nila. Tapos kapag gumanti tayo, ay ipapalabas nila na tayo yung toxic. Anyway, sabi pa dito na isa pa natin commenter na si Miss Althea Gibera, magandang gabi. Digital Brigads po ako, pero sometimes may ilang segment din akong pinapanood sa kabila. Isa lang po ang puna ko sa Showtime. Kahit po may issue na sa isang host, bakit kailangan pang pahabain ang usapan about doon? Example po kay Karil, lalo kapag kamukha ni Marian ang sasali na contestant. Hindi naman po sa pagiging sensitibo ako, pero possible po na mag-trigger kay Karil yung mga biro ni Vice. Minsan nababash si Karil na hindi na daw maka-move on at marami pang iba. Minsan about kay Kim. Parang minsan pinagpepiestahan na nila at ginagawang biro yung mabigat na pinagdaraanan ng isang tao. Pero sa Itbulaga, never ko pong napanood yung ganyan. Puro pagpapasaya sa pamamagitan ng pagtulong ang sa kanila. So, yun po kasi talaga malaking kaibahan ng Showtime at ng Itbulaga. Ang Showtime po kasi is pure for entertainment lang. Samantalang Itbulaga for entertainment plus public service. And napaka-sensitibo po nila, lalo na kapag mga ganyang usapin. About kay Karil, totoo naman po yung sinabi ninyo. Dahil po tuloy sa mga biro ng mga co-host, ayun, at si Karil yung nababash na hindi na raw maka-move on. So, parang binubugbog patuloy nila itong si Karila, no? Dahil sa nila ay nababash yung tao. Parang wala namang pagmamahal. Hindi ba nila nasisense yun na dahil sa kanila ay nababash itong kanilang kapamilya? Kung pamilya nga ang turing nila sa isa't isa. Ang TVJ or ang Itbulaga talagang pamilya po ang turing nila sa isa't isa, kasi kita naman po natin, 'di ba? Yung mga pinagdaanan po nila, talagang mararamdaman nyo doon na talagang pamilya po ang turing nila sa isa't isa. Samantala, dumako naman nga po tayo dito sa bawal judgmental kanina. So, eto na nga at tinupad na po ng TVJ ang matagal na po nating request. Ang request po ng mga Davikals na ibalik ang bawal judgmental. Napakaganda po nito kasi meron po tayong mapupulot na aral po talaga. Masasabi ko na the best segment po ito ng Itbulaga, to be honest. So, ngayon lang po ba ito or ng mga nakaraang araw pa na ibinalik po nila ang bawal judgmental? Alam niyo naman guys, kababalik lang din po natin kasi binabawasan po tayo sa screen time dahil kapapanganak nga lang po natin. Pero natutuwa po ako na makita na ibinalik na po nila ang babala, wag kayong ganon, or ang bawal judgmental sa pamamagitan ng bawal. Judgmental ka ba? And bukod po sa pagbabalik niyan, ay isa rin po sa ikinatuwa ko po yung stage presence po nila. Ang ganda po ng kanilang light, ang ganda po ng background, ang laki po ng improvement, plus parang lumawak po ang kanilang studio. Ang sarap po sa mata. Ang sarap po sa matang pagbasnan na ganito po yung stage ng Itbulaga. Sobrang natutuwa po ako, ganun din po ba kayo, na makita ang EB na ganito. Na alam niyo yun, mayroong mga nagsasabi na palugi na ang Itbulaga, magsasara na ito. Pero ang nakikita naman po natin ito. Ang nakikita po natin ay sa pa-improve ang Itbulaga, ang kanila stage, ang kanila pong kagamitan. O diba, ang sarap pong pagmasdan. And dawa nga po ay bagong studio naman ang sunod natin na
Makamtan or ng TVJ. Sana yun naman po ang sunod na makamtan ng TVJ Productions. Sarili pong studio, mas na malawak na studio para po sa mga legit vehicles na gusto pong makanood dyan ng live sa studio. So kayo ba guys, ano inyong comment patungkol dito? Parang mas lumawak po, di ba? Ang sarap po sa mata tingnan. Anyway, yun lang ating update para sa gabing ito. And kung nagustuhan po ninyo, don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.